So, bawat division mga ka-boxing fanatics ay mayroong mga belt, no? Na kanyang nakuha. At 4 times champion na sana ako. Kaso, yung isang division, 2 belt. IPF at saka WBO. Wow. Basta makakahawak ka nito at hindi basta kasi malaki itong value eh. Malaki ang value nito. Talagang priceless yung value ng ano na to, ng mga belt na to. Dahil pumunta si Oyod dito sa planeta, guys. Hindi pwedeng hindi mahawakan niya yung belt. Pero hindi ganyan yung paghawak ng belt eh. Bawas sila eh. Uy, hindi ganyan yung paghawak ng belt. Kailangan itaas mo kamay mo eh. Taas pa. Itaas pa. Grabe. Hello. Grabe, boss champ. John Riel Cuadros Casimero. Kamida Promotion personal talagang nakipag-usap sa ating former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero sa bansang Pilipinas, para makipagsanib puwersa. Para sa isang layunin, ang maging matagumpay sa mundo ng boxing sports. Pagkatapos nga pumirma ni John Riel Casimero ng kontrata sa Kamida Promotion, ay madami ang nagtatanong kung kaya nga ba ni John Riel Casimero magbago at madisiplina ang kanyang sarili pagdating sa tamang timbang, dahil alam naman ng karamihan na ilang beses na ito nasangkot sa paglabag sa tamang timbang. Ayon naman sa ulat ng Daily Tribune ng bansang Pilipinas, gusto daw ng Kamida na kunin o dalhin ng mas maaga si John Riel Casimero sa bansang Japan para sa mas maagang training. Sa makatuwid sa ilalim si John Riel Casimero sa mas mahigpit na pagsasanay para hindi na maulit ang mga naging problema nito lalong-lalo na pagdating sa tamang timbang. Dahil plano ng Kamida Promotion ang malaking hakbang para sa malalaking mga laban, ayon naman kay Kamida ay hindi siya nangangako na agad-agad niyang makalaban si Naoya Inoue ang kasalukuyang pound-for-pound king, maliban na lang kung sa mga darating na laban ni John Riel Casimero ay mapapahanga niya ang karamihan, at titiyakin daw ng Kamida Promotion na makakalaban niya itong si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Malaki din ang tiwala ng Kamida Promotion na pagdating sa tamang disiplina ay hindi na mauulit muli ang mga paglabag ni John Riel Casimero na hindi pagsunod sa tamang timbang. Kaya gagabayan ng Kamida Promotion si John Riel Casimero ng tamang disiplina. Dahil naniniwala ang Kamida Promotion na muling makilala si John Riel Casimero sa pandaigdigan and ablado ng boxing sports. Dagdag pa ni Kamida na lahat niyan ay nakadepende sa ating former 3 World Division Champion Cuadro Alas John Riel Casimero sa una niyang laban under Kamida Promotion. Kaya isa itong malaking pagkakataon ang ibibigay ng Kamida Promotion sa kanya, kaya kapag ito ay pumalpak muli at muli itong magkaproblema, lalo na sa hindi pagkuha ng tamang timbang ay tiyak ito na ang pinakahuli niyang pagkakataon sa kanyang boxing career. Kaya abangan natin sa sunod na buwan pagkatapos ng kanyang parusa sa bansang Japan, kung anong klaseng John Riel Casimero ang ating makikita sa ibabaw ng boxing ring. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So Terence Crawford sobrang nakakapanghinayang ang gagawin sa kanya ng World Boxing Association o WBA, nagdesisyon na kasi ang pamunuan ng WBA tungkol sa pinanghahawakan na titulo nitong si Terence Crawford. Ayon sa WBA President na si Gilberto Mendoza, ay kanilang tatanggalan ng titulo itong si Terence Crawford sa oras na mag-umpisa na ang laban sa ibabaw ng boxing ring kontra kay Canelo Alvarez. Hawak ni Terence Crawford ang WBA Junior Middleweight World Title Belt, matapos niyang talonin si former undefeated world champion Israel Madrimov. Simula nang nakuha ni Terence Crawford ang WBA Junior Middleweight World Title Belt, isang taon na ang nakalipas, ay hindi na niya ito nadepensahan ang kanyang titulo, kaya nakapagdesisyon na itong WBA na tanggalan na itong si Terence Crawford ng world title fight. Sa kabilang banda, bansang Japan nanganganib na mawala o maban sa bansang Japan ang sports ng boxing, dahil sa mga sunod-sunod na trahedyang nangyayari sa kanilang mga Japanese boxing fighters, kung saan ay sunod-sunod na ang nangyayaring trahedya sa mundo ng boxing sa bansang Japan, tulad ng comatose, at mga brain damage pagkatapos ng kanilang mga laban. Dagdag pa ng JBC o Japan Boxing Commission, ay nangangamba sila na mawala ang boxing sport sa kanilang bansa. Kapag hindi kasi magawa ng paraan na masigurado ang kaligtasan ng mga boksingero sa tuwing sila ay lumaban, ay mapipilitan na i-suspend muna ang larong boxing sa kanilang bansa,
kaya malaking kawala ito sa bansang Japan, kapag ang boxing dito ay mawala. Ako naman tayo sa iba pang mga balita, so malapit nang magkita at maglaban sa ibabaw ng boxing ring si Canelo Alvarez at Terence Crawford, lakas kontra sa lakas, na magaganap sa susunod na buwan. Umamin na nga rito si Terence Crawford at Canelo Alvarez na hindi nila kayang higitan ang original fight of the century, na si Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ayon din kay Canelo Alvarez ay aminado din siya na hindi nila kaya higitan ang malaking kinita sa laban Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. Ganun pa man kahit hindi nila kayang higitan ang kita sa laban Pacquiao versus Mayweather Jr. ay ibibigay pa rin daw nila ang laban na gustong makita ng mga tao. Hindi tulad ng Floyd Mayweather Jr. versus Manny Pacquiao na marami ang dismayado sa laban dahil hindi daw sulit ang binayad nilang malaki, dahil panay takbo lang itong si Floyd Mayweather Jr. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.